Planado at may proseso ang di umano'y paghihiganti ni Speaker Romualdez kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung matatandaan ay hindi nagustuhan at tila tinamaan talaga ang House Speaker sa mga pahayag ni VP Inday, lalo na ang tambalos-los statement na una na rin nagparamdam ang pangalawang Pangulo sa hindi nito pagpansin kay Romualdez. Ang paglaya ni Dilima at pagpapasok muli sa ICC ay isa raw matinding paghihiganti ni Speaker kay VP at sa mga Duterte. Bagamat naninindigan si Pangulong Marcos Jr. na talagang walang jurisdiksyon ang ICC sa ating bansa. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. Tuloy ang pag-iingay at hindi tinitigilan ni Atty. Roque sa kanyang programa sa SMNI itong si Romualdez. Ibinubuking nito lalo na ang mga galawang tambalos-los. Kaya nga po, tama ang sinabi ni Vice President, bigyan naman natin ng kahihiyan ang ating mga West at yung ating infrastrukturang katarungan sa Pilipinas. Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama, ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang ikompromisa ang soberenya ng bayan sa pagganti mo kay Vice President. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, 3 resolusyon yan na inihain dyan sa Kamara. Yung una, last year, inihain ng Makabayan Bloc. Yung pangalawa, yung latest, noong November 20, nitong inihain naman ni Representative Abante. At lately lang, recently lang, si Congressman Lagman ay naghain din ng resolusyon na nananawagan, no, para sa pagpayag nga ng pamahalan sana na mag-imbestiga ang ICC dito sa bansa sa war on drugs ng Duterte administration. Alam mo, dininay na ni Speaker. Oh. Pero malinaw po sa akin kasi yung script. Alam nila ang posisyon ng Presidente. Ganyan din naman ang posisyon ng Secretary of Justice. Anong gagawin nila kung gusto nilang pabaliktarin? Mag-apply ng pressure sa panahon na hindi pa po tapos ang budget. Tinatalakay pa po sa Senado yan. Alam niyo po, katotohanan, dahil ang pinaka-importanting trabaho ng Kamara ay ang budget, habang hindi pa tapos ang budget, lahat ng ahensya, baw pa rin yan sa Kamara. Kaya ngayon hinain yan, resolution na yan, para magkaroon ng dahilan yung Secretary of Justice na bumaliktad sa mga nauna niyang sinabi. Hindi ko lang alam kung kasapi talaga si Secretary Remulla sa script na yan. Pero sa mga binabanggit niya, binibigyan niya talaga ng importansya yung mga resolution na hindi pa naman naipapasa. At miski ipasa naman yan, wala namang bisa yan dahil kinakailangan mapasa pa rin ng Senado. Pero that is the sense of the House. Na sa panahon ng budget, hindi mo po pwedeng mabaliwala. So anong sumatotal niyan? Gusto talaga ng liderato. At siyempre, alam naman natin, galing po ako dyan sa House. Wala pong demokrasya dyan. What the Speaker says goes. Ganyan po talaga, lalo na sa panahon ng budget na lahat ng mga congressman nakaganyan, penge, project. O, di ba? So, ang iniisip ko, kabahagi pa rin ito ng politika. Kung hindi nila po pwedeng masuway ang presidente na wag i-impeach si Sara Duterte, di gawin natin sa pamamagitan ng ICC. Bakit? Hindi lang pa naman po si dating Presidente Rodrigo Duterte ang di umano pinaimbestigahan ng mga CPP-NPA sa ICC. Kasama na rin po si Vice President Sara dahil mga panahon na iniimbestiga ng ICC mga pangyayari sa Davao, mayor po si Sara Duterte. So kung hindi makuha sa impeachment, pa-warrant of arrest mo yan at cooperate mo, padala mo, pakulong mo sa dahig. Now, dininay ni Speaker. Oh, okay. Mabuti yan, denial na yan. Pero tignan nyo, ang sabi niya, that is not accurate. What is not accurate? Na nais maimpluwensyahan at mapabaliktad ng Kamara sa kanyang liderato, sa ilalim ng kanyang liderato, ang naging pahayag ng Secretary of Justice na paaresto niya kapag pumasok sa Pilipinas mga investigador ng ICC. What is not accurate with that?
Nandyan na po ang binitawang salita ni DOJ. Tatanungin niya kung magbabago ng status ng membership natin dahil nagsalita ang Kamara. O di ba, hindi ba binibigyan ng importansya yan? Hindi ba? Yan nga ang dahilan kung bakit sa tingin niya, despite na napakalinaw ng mga binanggit na salita ng Presidente na wala na, tapos na history ng ICC sa Pilipinas, ngayon kinailangan pa niyang pumunta sa Executive Secretary. Bakit? Kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Tandaan niyo po, hanggang hindi pirmado yung budget na yan, lahat ng ahensya ng gobyerno, yes sir, sa Congress. Dahil yan po talaga ang kapangyarihan ng Kongreso. Tama ba ako mali? Is this accurate or not accurate? Diba? Pero alam niyo mo, hindi naman po ako panig lang sa isang kaibigan. Kaibigan din natin po si Speaker. Matalik ko pong kaibigan niya. Panahon ng 1986 na alam naman natin na talagang natanggal ang mga Marcos at Romualdez sa kapangyarihan, wala po akong pakialam. Dahil nung kami mga estudyante, miski talagang kasagsagan ng mga Aquino noon, ako ang aking pagkakaibigan, hindi nakabase kung sino ka. Dahil nga siya ay Romualdez, mas dahilan para tinignan ko kung siya ay pwedeng maging kaibigan. Dahil ako po talaga, doon ako sa underdog palagi. At nung kami po'y unang nakita ni Speaker, siya po din ay 1 year behind me dahil nga siya ay nanggaling ng Hawaii, no? Sumama doon sa kanyang uncle. Alam ko po yun na lahat ng tao ayaw siyang pansinin dahil siya ay Romualdez sa panahon na kasagsagan ng mga Aquino. Ako wala akong pakialam. Kung mabuti kang tao, kakaibiganin kita. At kinaibigan ko po talaga si Speaker. I miss you, Speaker. I really do. Pero ako po, patas naman ang pagtingin ko. Alam niyo po nangyari dyan? Talaga pong ang pinagmulan niyan, tambaluslos. So ano sabi ni Speaker? Ganon ha? Sige, tapyasan ko ang budget mo. O, sino ngayon ang tambaluslos? Vice President ka, but I have power of the first. Kahit ang budget mo, ang aking pinsan ang nagsulong sa Kamara, wala akong pakialam, I am the Speaker, tatapyasan ko ang budget mo. Pero akala ni Speaker, I have proven my point. Ito naman po nangyari. Matapos niyang tapyasan, siya na ay panalo. Pati po sa Court of Public Opinion dahil talagang na-demonize yung confidential fund ni VP Sara. Kakamayan na niya si Vice President. Hindi daw nakita ni Vice President ang video. Alam naman ni Vice President, I love her to the core. Pero ang feeling ko, I love her dahil hindi siya plastic. At sa politika talaga, that is so refreshing. Dahil sa politika po, ako'y narito sa larangan politika. Ako nakaharap sa yan, ganyan, pagtalikod. Oh, diba? Pero hindi po ganun si Sara. Kaya mahal natin siya. Pero nung nakita ko po, ang sabi ko, naku naman, my love, my Vice President, ano ba naman yung makipagkamay ka? Hindi ko naman sinabing makipagplastikan ka. Ano nangyari matapos na isnab ni Vice President si Speaker? Biglang sinulong itong resolusyon ni Abante. Sa naging balita na ito, ano ang iyong magiging opinyon? Komento mo lang sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aking video.